What's up mga kapadyak? In this video, i-check natin etong bagong release from DJI. Ewan ko, nagre-record na maayos. Anong ginagawa mo? Ba't wala ka dito? Okay. Diretso na, swimming. Sarap. Nagpadala si DJI Philippines dito sa atin ng DJI Osmo 360. Ito ang bagong DJI Osmo 360. It's an all-in-one 360 camera from DJI. In this video, i-unbox natin to. I-check natin yung specs at tetestingin na din natin. Kung nagbabala ka bumili ng 360 camera or ng action camera, check mo muna to. Baka ito na yung camera para sa'yo. May iba pang mga sinamang accessories si DJI Philippines. Meron ding DJI Mic Mini. Sa mga bago pala dito sa channel, ako si Ian. Gumagawa ako ng mga content tungkol sa bike or kahit ano na related sa bike. Etong gadget na to, isa to sa mga pwede nyo ding magamit sa pagbabike nyo para ma-document nyo yung mga rides nyo, yung mga adventures nyo at ma-share nyo sa iba para ma-post nyo sa social media or kung gumagawa din kayo ng content tulad ko. Para sa inyo yung video na to, check natin itong bagong DJI Osmo 360. Bagong-bago, ngayon pa lang na-release. Isa tayo sa mga unang nabigyan ng chance para ma-testing to. Nakalagay dito 1 inch na 360. Sabihin yung sensor niya, 1 inch na yung ginamit. Kaya low light performance, mas maayos siya. Nakakatulong yun para maging maganda at malinaw pa din ang makukuhang videos at photos kahit sa low light situations. Less noise ang footage, okay pa din ang stabilization. Salamat sa square sensor na ginamit ni DJI para dito sa Osmo 360. Mas malinaw ang footage, mas detailed at mas maganda ang dynamic range. 8K yung resolution ng buong 360. Kapag na-i-reframe mo na siya, malinaw pa rin yung magiging video mo. Native, hindi upscaled, hindi interpolated. Tunay na 8K resolution at 30 frames per second. Pero kaya pang isagad sa 8K 50 FPS. Ibig sabihin yan, mas sharp ang footage, mas okay siya i-crop sa post-production, at mas flexible siya pag kailangan mo na i-reframe yung 360 footage para maging normal na video. At oo nga pala, may 10-bit D-Log-M na din to na color profile. Mas may flexibility ka pagdating sa color grading. Ako personally, hindi ako mahilig mag-color grade ng footage pag nag-e-edit, pero baka dito may engganyo na ako mag-aral. Sa battery life naman, siguro iniisip nyo na malakas sa baterya to dahil 8K 360 camera siya. Ang galing niya kasi hindi. Sa experience ko sa mga DJI Osmo cameras, maunat talaga yung battery nila. Pag gamit ko sila sa rides or sa events, hindi ako nauubusan ng isang charge sa isang araw. Itong DJI Osmo 360, kaya nito mag-record ng 100 minutes ng 8K 30 frames per second na video. Pwede pa isagad sa 120 minutes kung gagamitin mo yung endurance mode. At ang maganda pa, meron silang combo na may kasama na 3 battery at charging case. Ewan ko na lang kung maubusan ka pa ng battery niyan. Ang bilis pa mag-charge, matagal malobat. At nabanggit ko na ba? Same lang to ng battery sa Osmo Action series ng DJI din. Astig, di ba? Napakagaan lang, 183 grams. Mas magaan pa nga sa mga flagship phones. Perfect siya i-mount sa helmet, sa bikes, at kahit mga sa drone, pwede. Balance din ang center of gravity na itong DJI Osmo 360 dahil sa shape niya. Sa experience ko, dahil hindi siya pahaba, mas okay siya i-mount sa helmet at sa chest strap. Ang maganda sa DJI, nagbibuild sila ng ecosystem sa mga nilalabas nila na products. Which means yung mga accessories na para sa ibang model na nilabas nila, pwede mo pa din magamit dito sa bagong Osmo 360. Yung magnetic na quick release, magagamit pa din dito. So lahat ng mounts na nagagamit mo sa Osmo Action, mapapakinabangan mo pa din. Pwede ka din magkabit ng DJI mics tulad ng Mic 2 at ng Mic Mini kung gusto mo ng pro level na audio. Oo nga pala, ang audio na naririnig nyo sa voiceover na to ay recorded gamit ang bagong DJI Mic Mini. Cute size mic pero 6.6 sa advanced features at pwede din i-connect sa Osmo 360 kahit wala ka nang ikabit na receiver. Packaging, pag binuksan mo dito, tapos yan, may 2 compartment. Kunin natin. Dito lang yung 360, napakaliit niya. Mas malaki pa tong accessories box. And meron din siyang kasama nito na selfie stick. Check nga natin kung pareho to netong carbon na selfie stick. Ito yung carbon, ito yung hindi. So mas maliit tong hindi carbon, mas malaki tong carbon. Ito yung kasama dito sa Osmo 360 kit. Check natin kung magkasing haba lang sila. So, yan o. Pag in-extend sila, mas mahaba. Etong hindi carbon, mas maiksi yung carbon. Pero pagka hindi sila naka-extend, mas maiksi itong kasama din sa kit. Sa weight, halos hindi mo ramdam yung pagkakaiba nila sa bigat. Pero mas magaan tong carbon. Ito, hindi naman ganun kabigatan. Yung grip niya maganda rin kasi rubberized din siya. So maganda yung magiging kapit mo dyan. Hindi mo basta-basta mabibitawan to. Invisible selfie stick din to kapag gamit mo na yung 360 cam. Check naman natin tong laman ng accessories box. Ito naman yung charging case. Same lang daw to doon sa battery ng Osmo series Osmo Action series. So kung meron ka na nun, magagamit mo pa rin yan dito
sa bagong 360. 1950 mAh, tatlo yung kasamang extra, nandito sa charging case. Pipindutin mo to para lumabas, makita mo kung may charge na ba sila. Sina-charge siya via Type-C. May DJI sticker, manual, warranty papers. May kasama na siyang ganito, included na. Ito ay lens protector ng 360 para hindi magagasgas yung lens ng 360 cam. May pouch na rin pala siya nakasama. Dito sa loob ng pouch, check natin yung laman. So sa loob ng pouch, I believe ito, pwede mo rin itong gamitin na pouch para dun sa 360 cam. May mini compartment dyan, may nakalagay din na cleaning cloth. May cable na nakasama, Type-C to Type-C. Tapos ito yung kanyang magnetic mount. And sa dulo, andyan yung threaded niya na mount. Para makonect mo siya dito sa selfie stick niya. Saan na natin to? Ito na yung box ng mismong Osmo 360. Pakaliit lang pala niya. Grabe. Akala ko malaki dahil dun sa picture. Pero napaka-compact niya. Ganito lang siya kaliit to. Halos kasi liit lang sa kamay. Maliit lang yung kamay ko eh. So 360 siya, dalawa yung lens niya, meron dito, meron dito. Kapag nag-video to, magbibideo yung isang lens papunta dito, magbibideo yung isang lens papunta dito. Mag-overlap siya, tapos eto na yung bahalang mag-stitch kung saan magtagpo yung lens na yun. So pag binio mo siya, isang buo siya na 360 video na pwede mong i-reframe gamit yung app ni DJI sa cellphone, tsaka sa PC or sa Mac. Pwede rin. May screen sa harap, malaki din yung screen. Tapos ito yung button mo, may mic. Pag imamount siya, magnetic, nakaganyan lang. Pag tatanggalin mo, gilid lang. Pero kung ayaw mo na i-magnetic siya na mount, meron pa rin siyang pwedeng pag-threadan dito sa ilalim. So gusto mo i-thread na siya ng direkta, pwede naman. Uubra naman yung ganyang setup. Ayan yung lagay ng battery niya, may slide. Diyan din lalagay yung micro SD card. Meron ding ini-slide dito. Andito yung kanyang charging port, Type-C. So kung gusto may access yung laman niya na files, dito din yan. Magsasaksak mo siya sa computer. And pag charge mo, dyan yun. Tapos may speaker din. And yung power button nandito sa gilid. Para hindi nagagasgas pag itatabi mo na, may kasama na siyang lens cover na pwede mong ilagay para safe siya. Tapos hindi magagasgas kung itatabi mo na. Kaso, pag naka-lens cover, hindi na siya kakasya dun sa pouch. Kung gusto mo itabi, meron siyang kasama na pouch na pwede mong magamit para ilagay siya. And yan, secure na siya. Hindi na siya magagasgas kasi malambot yung tela na ito sa loob. Ang galing, nice touch kay DJI. Bakit nasabi ni DJI na all-in-one na tong Osmo 360? Pwede mo kasi magamit to hindi lang as 360 camera, pwede din as regular action camera. Kung hindi mo need ng 360 na footage, yung normal lang na video, pwede din dito sa Osmo 360. Meron siyang single lens mode. Pinapaborito ko dito yung boost mode na kayang mag-record ng 4K 120fps na footage at sobrang wide na field of view. 170 degrees na ultra-wide. Meron din ng standard na field of view kung hindi mo need ng sobrang wide. Ang maganda pa dito sa single lens mode, pwede mo i-switch kung anong lens ang gagamitin sa single press lang ng button. Hindi mo na need ibaliktad ng harap sa'yo yung 360 cam. At pwede ka din mag-switch ng lens kahit recording na siya ng video. Astig, di ba? Tinesting ko siya gamitin sa Shimano Cycling Festival. Maulan ng araw na yon. So medyo makulimlim. Hindi naman tayo binigo sa mga shots na kuha niya. Malinaw pa din. Salamat sa 1-inch sensor. Baliwala din kahit maulan at maputik dahil waterproof etong Osmo 360. Kaya hindi ka mangangamba na gamitin siya sa mga bike adventures nyo. Yung audio, kayo na humusga. Stock audio lang gamit ko during the event. Walang external mic. Good morning. Andito tayo ngayon sa Philin Best. Kasama natin si Tatay Rick. Sila Jim tsaka si Kuya Jello kasama din natin. Laro tayo sa Shimano Cycling Fest. MTB. Ngayon, MTB XC tayo. Ito bike na gagamitin ko. Ito yung DCF Jukeraker XC bike ko. Ngayon lang ulit nalabas. Yung stabilization, sobrang smooth. Bye-bye shaky footage na talaga. Salamat sa Rocksteady stabilization na gamit ng mga Osmo Action products. Paano naman sa editing? Pwede mo magamit yung app ni DJI sa mobile. May pang Android at pang iPhone. Meron din na Windows at Mac OS app si DJI na pwede gamitin pang reframe ng 360 footage. Intuitive naman at madali lang matutunan kung paano gamitin. Maraming salamat sa DJI Philippines sa pagbigay sa akin ng chance na matesting etong bagong DJI Osmo 360. Ito na ang gagamitin natin sa mga future bike adventures and events na i-vlog natin. Kung may tanong kayo tungkol dito sa DJI Osmo 360 na hindi ko na-cover sa video na to, lagay nyo lang sa comment section. Try natin sagutin sa follow-up na future episodes. Wala pang price to as of now pero maglalagay tayo ng link sa baba na pwede nyo i-click for more info about DJI Osmo 360. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.